Sa nakaraang video, pinag-usapan natin ang church in Thyatira at natuklasan natin na ang church na ito ay isang simbolo ng Roman Catholic Church. Sa panahon ng Roman Catholic Church, from approximately 500 to 1500 AD, nagsimula ang Dark Ages, kung saan ang Bible ay hindi pwedeng basahin ng mga ordinaryong tao lamang, tanging ang mga pari lang ang may karapatang magbasa ng Biblia. Ito rin ay naging paraan nila upang hindi matuklasan ng mga tao na ang mga pagtuturo ng Catholic Church ay hindi wasto at hindi naaayon sa Biblia. Isa sa mga maling pagtuturo ng Catholic Church ay ang pagbibigay ng salapi para sa kaligtasan ng tao. At hindi lang para sa kaligtasan. Ang tao ay nagbibigay din ng salapi para sa kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay na namatay na. At ang mga patay daw ay nananatili sa purgatorio. Ang pagtuturo na ito ay hindi matatagpuan sa Biblia. Una, ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng salapi. Ang tao ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya ang sabi ng Mark 16:16 na kung sino man ang mananampalataya ay maliligtas. Pangalawa, ang mga patay na unbelievers ay wala ng pag-asang maligtas pa. Kaya habang buhay pang isang tao, yun lang ang pagkakataon na siya ay maligtas. Ito ay pinapatunayan ng Hebrews 9:27 na nagsasabi na itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Pangatlo, ang kinalalagyan ng mga patay ay hindi sa purgatorio. Ang kinalalagyan ng mga patay ay sa Hades, ayon sa Luke 16:19-31. Ang Hades ay ang panandaliang kinalalagyan ng mga patay. At ngayon, dahil sa maling pagtuturo na ito, maraming salapi ang nalikom ng Roman Catholic Church at ginamit nila ito sa pagpapatayo ng malaki at mamahaling simbahan. Sa loob ng napakahabang panahon, ganito ang ginawa ng mga pari. At ang mga tao ay bulag lamang na sumusunod sa mga pari dahil nga hindi nila alam kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia dahil nakatago ang Biblia sa mga panahong yaon. Ito ay nagpatuloy hanggang sa ibinangon ng Diyos ang isang pari na nagngangalang Martin Luther. Ang pari na ito ay ginamit ng Diyos upang i-expose ang mga maling pagtuturo ng Catholic Church. At dahil nga siya isang pari, meron siyang pribilehiyo na magtaglay at magbasa ng Biblia. At nabasa ni Martin Luther na ang kaligtasan pala ay hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng salapi. Natuklasan niya na ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa English, ito ay ang justification by faith. Ito ang sinasabi sa Romans 3:28. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang isang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang katotohanan ito ay hayag niyang ipinaalam sa mga tao sa publiko at marami ang naliwanagan tungkol sa justification by faith. Ang ginawa ni Martin Luther ay isang akto ng pagtalikod sa Roman Catholic Church at sa Pope. Si Martin Luther ay isang tao na tapat sa Diyos. Handa niyang itaya ang kanyang buhay para sa katotohanan. As a result, he was excommunicated by the Pope at hindi lang yan, nais din siyang ipapatay ng Roman Emperor. Bukod sa justification by faith, meron pang isang dakilang bagay ang naitulong ni Martin Luther sa buong kakristyanuhan. Ito ay ang Open Bible. Nabanggit ko kanina na ang Bible ay naitago mula sa tao. Ito ay sarado dahil sa isang kadahilanan na ang Bible sa panahon na yaon ay nakasulat sa Latin language. Ang Latin ay isang dead language na sa panahon noon ay halos ang mga pari lamang ang nakakaunawa. At ang mga common people or mga laymen ay hindi nakakaunawa nito. Nang ibangon ng Panginoon si Martin Luther, translate niya ang Biblia mula sa Latin tungo sa German language. At pagkatapos, na-translate na din ang Biblia sa napakaraming mga languages. At ito ay naging available na hindi lamang para sa mga pari, kundi pati na rin para sa mga ordinaryong Kristiyano
na sumasampalataya kay Kristo. Para kay Martin Luther, ang Biblia ang dapat pagmulan ng lahat ng mga pagtuturo at hindi ang Pope. Sinabi pa niya na ang sino mang tao ang nagtatagay ng Biblia ay mas mataas pa sa mga pari o Pope na walang Biblia. Uulitin ko, ang sino mang tao ang nagtataglay ng Biblia ay mas mataas pa sa mga pari or Pope na walang Biblia. Ang statement na ito ay napaka-meaningful at napaka-powerful. At pagkatapos, nagkaroon ng isang napakalaking movement. Ito ay tinatawag na Reformation. Nahati ang mga Kristiyano, marami ang lumabas sa pagiging Katoliko at sila ay napabilang sa Protestant churches. Kaya ngayon, after that long background, bumalik tayo sa ating paksa. Yaon ay ang church in Sardis. Sardis in Greek means remainder or the restoration. Ang church in Sardis bilang isang sign ay naglalarawan sa Protestant church na nagsimula noong time ni Martin Luther in the Reformation. Ito ang sinabi ng Panginoon sa church in Sardis. Revelation 3:1. I know your works, that you have a name, that you are living, and yet you are dead. Verse 2. Be watchful and establish the things which remain, which were about to die. For I have found none of your works completed before my God. Sinabi sa verse 1 na sa pangalan, ang church in Sardis ay buhay. Subalit sa katunayan, siya ay patay. Sa verse 2 naman, the Lord said that this church needs to establish the things which remain, which were about to die. Bigyan natin ng pansin ang salitang remain. Ang remain sa Tagalog ay mga labi. Ang mga labi dito ay tumutukoy sa mga katotohanan na nawala at muling napanumbalik sa pamamagitan ni Martin Luther, gaya ng justification by faith at ng open Bible. Bagamat na-restored na ang mga bagay na ito, sinabi sa verse that they were about to die. At ito ay nagpatuloy sa verse 2. The Lord said, I have found none of your works completed before my God. Bakit walang completed works ang church in Sardis? Ito ay dahil pagkatapos ng Reformation, hindi na nagpatuloy sa pag-usad si Martin Luther. Ito ay nagpapahiwatig na hindi na kompleto ng church in Sardis ang kanyang sinimulan. Alam natin na si Martin Luther ay isang tunay na lingkod ng Diyos. Ginamit siya ng Panginoon upang ma-recover ang justification by faith at open Bible mula sa madilim na background ng Roman Catholic Church. Subalit, nagkaroon siya ng kahinaan sa katotohanan patungkol sa church. Dahil sa kanyang ugnayan sa bansang nagprotekta sa kanya mula sa Roman Catholic Church, nabuo ang mga state churches. Ang bansa na nagprotekta sa kanya ay ang bansang Germany. Dahil sa bansang Germany, nabuo ang mga state churches. Ang state church ay ang church sa isang bansa, tulad ng Church of Germany, Church of England, and Church of Denmark. Ibig sabihin, ang unit ng isang church ay ang isang bansa. Subalit, ang state churches ay hindi naaayon sa Biblia. Ang practice ng state churches ay ang pagkakaroon lamang ng isang church sa isang bansa. Pero ayon sa Biblia, ang wastong practice ay yaong isang city ay dapat magkaroon lamang ng iisang church. Gaya ng sinasabi sa Revelation patungkol sa church in Ephesus, church in Smyrna, church in Pergamos, church in Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Ang mga pangalan ng lugar na ito ay mga cities. At sa bawat city ay may isa lamang church. Ito ang isa sa mga pagkakamali ni Luther. Bagamat sinabi niya na marami pang mga nawalang katotohanan ang dapat i-recover, siya at ang mga tao na sumunod sa kanya ay hindi na umusad mula sa justification by faith at open Bible. After ng Reformation, dumami na ng dumami ang mga grupo ng mga Kristiyano. Nagsilabasan na ang iba't ibang mga denominasyon at mga free groups. Subalit, wala ni isa sa kanila ang nakarating sa naisin ng Panginoon na magkaroon ng wastong church practice. Kaya bagamat mayroong magandang pag-usad mula sa church in Thyatira patungo sa church in Sardis sa pamamagitan ni Martin Luther,
kailangan pa din ng Panginoon ang higit pa na pag-usad sa pamamagitan ng isa pang church. Yaon ay ang Church in Philadelphia. Hanggang sa ibinangon ng Panginoon ang mga brethren na pinangungunahan ni John Nelson Darby. Sila ang mga brothers na nagkaroon ng wastong pagkaunawa sa Biblia at wastong church practice. Sila ang fulfillment ng Church in Philadelphia.